Isang maulang umaga po sa ating lahat. Medyo malamig. Kaya mga kapatid, purihin ang Diyos sa panibagong araw na ito ng ating buhay na naranasan na naman nating muli ang kanyang pag-ibig sa atin. Salamat sa bagong biyaya ng buhay. Tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang mga salita at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa panibagong araw ng aming buhay. Salamat Ama sa mga biyaya na tinanggap na namin at sa mga tatanggapin pa namin sa araw na ito. Tunay na napakabuti mo o Diyos na hindi mo kami iniiwan, kinakalimutan sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman Ama, sa araw na ito, dalangin namin na malinis ang aming mga puso, patawarin mo po kami sa aming mga naging pagkukulang at pagkakasala, at samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo o Diyos ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, at matanggap namin ang iyong salita, ang iyong ituturo ng may kababaang loob, may pagpapasalamat at kagalakan. At loobin mo o Diyos na ito ay matanim sa aming mga puso at maibahagi rin namin sa iba. Marami pong salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, tayo pa ay dadako sa ating pag-aaral sa mga awit 91. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po ako at sabayan sa pagbasa. Okay po, sa Psalms 91, ganito po ang sinasabi. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng mga pangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, maugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit nababuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood mapapatunayan, iyong makikita, taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan, sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Yung tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Nang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag siya'y tumawag, laging handa ako na siya'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen. Pinagpalaan ako ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay mga salita na binanggit sa awit ng ating haring si David, at tunay na napakabuti ng Diyos na ito ay pangako niya, at alam natin na kapag ang Diyos ay nangako, ito ay matutupad. Ang sabi niya, ang lahat ng sa kanya ay nagpapakupkop, ibig sabihin nagtitiwala, sumasampalataya ay kanyang tutulungan. Ang pangako niya, anumang mga suliranin sa ating buhay ang dumating, tayo ay kanyang tutulungan. Ililigtas niya tayo sa anumang mga sipona at kapahamakan, at walang suliranin na hindi natin kakayanin basta't ipagkakatiwala natin sa Diyos.
Ang sabi pa niya, kung ano man yung mangyari, anumang mga sakuna ang dumating, mga lindol, mga baha, anuman ito na ipinapahintulot niya dumating at maranasan natin, hindi tayo dapat mag-alala kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Siya po ang mag-iingat, lililiman niya. Sabi niya tayo ng Kanyang malapad na pakpak. Ibig sabihin po, anuman yung ating dinaranas, kasama natin ang Diyos. We have a big God. At alam natin na ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan at walang hindi siya kayang gawin. Tayo ay pagkakatiwala pa niya sa kanyang mga anghel at sasamahan, iingatan sa anumang ating mga pinagdaraanan. Walang mga salot na mararanasan natin sa kabila ng pagkakataon na ganito na may mga COVID, tayong mga anak ng Diyos ay patuloy na kanyang pinapangalagaan mula sa virus ng COVID. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Tanggapin natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi nga niya, be still. Manatili lamang tayo sa ating pananampalataya sa Kanya at siya ang bahala sa ating mga buhay. Alam nating lahat na wala tayong magagawa kung sa ganang ating sarili lamang. Maaaring tayo nagtatagumpay sa mga bagay-bagay, ngunit hanggang kailan yon? Ang Diyos, ang ipinangako sa atin ay walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung inaakala natin na kakayanan natin sa ating mga sarili lamang ang ating mga buhay, tayo po ay nagkakamali. Kailangan alamin natin yung magiging buhay natin pagkatapos na tayo ay matapos na o mamatay na sa ating physical na katawan. Alalahanin natin ang pagkamatay sa ating physical na katawan ay simula lamang ng panibagong buhay. Kaya ano ba yung nais natin? Buhay na mapayapa, buhay na walang hanggan o yung walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Saliksikin po natin mga kapatid ang ating mga sarili. Ano ba yung pinagkakaabalahan natin sa ngayon? Tayo ba ay patuloy lang na nagiging abala para mabuhay sa mundo? O sa kabila ng kaabalahan ba natin ay kasama natin ang Diyos? Wala pong masama na tayo ay maghanap buhay, maranasan ang buhay na sagana dahil yan ang pangako ng Diyos. Pero tandaan natin na huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Ang sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang isang sanga ay maputol, ito ay malalanta, mamamatay at susunugin lamang. Ganon din po ang nangyayari sa bawat tao na hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Sila ay susunugin doon sa apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, sa ating binasa, kailangan nating pagtibayin yung ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. So pang hindi tayo mapahamak. Ang sabi nga doon sa verse 2 ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kan luman, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Kasi wala naman talagang dapat na ibang pagkatiwalaan at sampalatayanan kundi ang ating Diyos na buhay. Siya ang lumalang sa atin at hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Ang problema, ang mga tao ang lumalayo sa Kanya. Kahit ino-offer niya na yung kaligtasan, kumakatok nga siya sa pintuan ng ating mga puso, pero marami sa atin ang ayaw magbukas, ayaw tanggapin, ayaw pakinggan ang salita ng katotohanan. Kaya't alam natin kung ano yung naghihintay sa kanilang magiging mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa at nawa sa araw na ito sa kabila ng medyo masungit ang panahon gawa ng habagat, alam natin na tayo ay iingatan ng Diyos. Ano man yan, bagyo, lindol, baha, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, patnubayan po tayo ng Diyos at sa araw na ito, bigyan natin kaluguran ng Diyos. Tayo po ay patuloy na manalangin at ipagpasalamat natin kung ano yung buhay na ibinigay niya sa atin ngayon. Maging kontento po tayo sa kung anong meron tayo. Huwag tayong maging ganit. Alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay sumasampalataya at ipagpatuloy po lamang natin yung kung ano yung ating sinimulan. Mag-aral tayo, makinig ang salita ng Diyos, nang sa ganon ang ating pananampalataya
ay patuloy na tumibay. Sabi nga sa Biblia, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Maraming salamat at muli ito pa rin po ang inyong lingkod, Pastor Danny Teoso ng Lord God Almighty Church International Ministry. God bless po. Pag-ingatan tayo ng Diyos at pagpalain.